Sa inyo lahat po dito, bumabati po ako ng the first day dahil ito New Year tayo ng matagumpay nawang bagong taon sa inyong lahat. Naka-part 2 po tayo. Nung Sunday, part 1 tayo sa revival natin. Hindi na tayo mag-flash dyan. Naka-open na? Hindi pa. Naka-open na. Muli po, ang Light of Truth Ministry or under the leadership of the Light of Truth Ministry Incorporated, bumabati po sa inyo lahat dyan, sa mga kapatid sa ibang bansa. Ang susunod po nating message ay naka-part 2 po tayo sa revival natin. Kaya pagka napapanood nyo ito, the next, ito yung part 2 po natin. Sa, ano yung title natin noon? Hindi mo ba kami muling bubuhayin? Hindi mo ba kami bubuhayin muli? Ang sinasabi po ng Awit 85 chapters, verse 6. Verse 6. Wala na tayong flash. No, mag-request po ang 2 pastors natin na kulang daw yung ating message. Totoo pong kulang. Dahil ito yung kanyang karugtong. Kaya tumawag po tayo muli ng part 2 ng revival. Ipinakilala ko sa inyo last Sunday yung tao na nasa Awit chapter 85 verse 6. Ngayon ipapakilala ko ulit sa inyo kung sino itong taong ito. Awit 85 verse 6. Sa mga visitors po natin, pagpalain po kayo ng Diyos. Verse 6. Will thou not revive us again, that thy people may be rejoice, or may rejoice in thee? Yan po ang laman ng awitin ng mga awit na ito. Ang gusto niya ay revival. Naibigay na po natin yung meaning ng revival. Sa verb nito is to revive. Buhayin muli. Ano pa? Make it lively again. Gawing masigla ulit ang gusto ng mga awit. Nung binalikan ko po ito, kasi ready naman po ako dito sa part 2. Itong mga awit na ito, kahit pala hindi ka naman pala masiglang Kristiyano, pwede kang kumanta. Tama? Ito kumakanta, Kaya lamang, walang revival sa kanya. Sa kanya at ang buong bansang Israel. Pero kumakanta. Naintindihan po niya ako? At pwede ka rin palang magsulat ng awit na kahit hindi ka naman pala revive. O walang revival sa buhay. Walang pagkabuhay na maguli doon sa spiritual na buhay. Pwede yan. Sabi ko, kaya pwedeng kumanta, pwedeng magsulat, lahat. Kahit hindi ka naman talaga masigla sa spiritual. Kahit yung dryness na tinatawag. Mamuhay niya yung dryness, yung tigang ka sa spiritual, ay ura dahil ninyo, mit spiritual mo, pwede ka. Kung maalala nyo, doon sa, thank you Lord at naalala ko, sa chapter 2 ito, hindi ako magkamali ng Revelation. May sinulatan itong si Jesus na church. Nang akala nung church, buhay na buhay siya. Pero nung sumulat ang Panginoon, nalaman niya doon sa laman ng sulat ng Panginoon Jesus, sa chapter 3 verse 1, ang akala mo buhay ka, Hindi mo ba alam na patay ka?
May church sa ngayon na ang kanyang pakiramdam, yung feeling niya ay buhay na buhay sa harapan ng Diyos. Pero yung pala, pagka sumulat ang Panginoon sa atin sa Light of Truth, I don't know what is the real situation of the Light of Truth Ministry Incorporated. We don't know. Dahil gumagawa naman ang church ng, ano bang church yun? Sardis? Ganun pa man, kahit doon sa negative things, doon sa mga awit na ito, ay mayroong isang bagay sa kanyang buhay na maaari nating i-adapt na napakagandang bagay na dapat nating gawin. Ang mga awit po kasing ito ay kinikilala niya sa kanyang sarili at ang kanyang bansa na ganun yung kanyang kalagayan. Di ba? Bakit siya umaawit ng ganito na ang tanong niya ay, Panginoon, hindi mo ba kami bubuhayin muli? Ibig sabihin, meron siyang pagkamalay na ganun ang kanyang sitwasyon. Okay ba yun? Na hindi katulad ng mga Kristiyano sa ngayon, na wala siyang pagkamalay sa kanyang pagiging isang Kristiyano. Pero ito, alam niya kung saan siya naroon. Mababa ba siya o nasa taas? Pero ayon sa kanyang salita, ang buong bansang Israel, kasama siya, kailangan niya ng revival. Hindi mo ba kami muling bubuhayin? Meron siyang pagkamalay sa kanyang sarili na dry na rin siya sa kanyang spiritual na buhay. Hindi katulad ng mga Christians ngayon na kahit alam na niyang dry na siya ngayon, tinatakpan ito ng kasinungalingan. At sinasabi niya, sige na, tali, likudan niyo. O di ba ganyan? Atatak pa isang wanan niyo, ano daw duma? O di ba baddegang ka? Pero itong mga awit na ito, hindi pangkaraniwan ang awit na ito dahil pumapailan lang ito not only before God or the heirs of God, but also to the entire nation of Israel. Ang awiting ito na kailangang tanggapin ng bansang Israel, tanggapin niya sa kanyang sarili, na kailangan niyang muling maging masigla sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ko, maganda rin ang inuugali ng mananampalatayang ito. Saka isang taong nagmamalasakit, not only for himself, nagmamalasakit ito sa buong bansang Israel. Bihira ang mga mananampalataya sa ngayon na nagmamalasakit sa buong katawan ni Kristo. Ang pinagmamalasakitan lamang ngayon ng mga Christians ay ang sarili niyang kapakanan sa espiritual. Kung minsan nga hindi na kapakanan espiritual, kapakanan mga material at mga financial things here on earth. Gusto ko itong taong ito, meron siyang pagmamalasakit sa kanyang sarili, unang-una dahil kinikinala niya yung kanyang mga shortcomings, yung kanyang mga mistakes. Kaya gusto ko, sinasabi nga niya doon sa verse 6, wilt thou not revive us as again? Ibang tao ang kanyang gustong ilapit sa Diyos. Hindi lang yung siya. May mga Kristiyanong hindi katulad ng taong ito. Itong singer na ito, itong manunulat na ito, o itong composer na ito, ay mayroon siyang damdaming para sa lahat. Ang Light of Truth Ministry ba ay may damdaming para sa iba't ibang churches? O ang kanyang sariling iglesia lamang ang kanyang binibigyan ng pansin? Ang magandang tanong ko rito bago ako magtapos, tapos ka na, Pastor? Dahil kaya tumamangag ka. Maglipas. Bakit kaya dumarating yung katigangan, yung dryness sa pagiging isang mananampalataya sa Diyos noong unang panahon at sa panahon ng New Testament, sa panahon natin ngayon? Bakit may mga Kristiyanong dry na dry talaga siya sa harapan ng Diyos? Tinanong ko nga ito at hinahanap ko rin ang kasagutan nito kung bakit dumarating ang mga ganitong kalagayan
sa pagiging isang hindi lively, hindi masiglang pagiging isang Kristiyano. Ito ay dahil sa madalas sa pag-ayon natin sa sanlibutan. Tiyak ko ito. Sa madalas na pagsang-ayon natin sa sanlibutan. Madalas yun. Hindi yung nahihindian na madalas, kundi madalas nasasang-ayunan. Hindi madalas nahihindian. Madalas na sinasang-ayunan. At unti-unti doon sa madalas na pagsang-ayon natin sa sanlibutan, ito na yung unti-unting kikitil sa ating kasiglahang espiritual. At unti-unting pagkabulag, agkatarata, iti matata espiritual na iti Kristiyano. Pwede yung paliwanag mo, Pastor, kahit kaunti lang yung sa mga madalas na pangyayari ay sumasang-ayon ang mga mananampalataya, yung hindi nila namamalayan, at saka yung namamalayan pa. Ibig ko sabihin, yung minsan, hindi mo namamalayan, nasasang-ayunan mo ang daigdig. Pagkatapos noon, kahit may malay ka, talagang disdido kang sang-ayunan ito. Ito na yung part 2 niya ng ating revival. Tignan natin, dito po sa Galatia, mayroon akong napansin dito sa salita ni Paul sa mga taga-Galatia. Ang sinabi niya roon sa Galatia chapter 4, alam niyo Galatians, agduduwa at kanya yun. Yun ang kanyang bitiw. May takot na ako sa inyo, Galatia. Ano yung ibig sabihin ng pastor? May takot si Pablo sa mga taga-Galatians? Hindi. Yung kalagayan ng mga mananampalataya sa Galatia, may takot na si Pablo kung ano na ang mangyayari sa kanila sa spiritual. Let me read. Chapter 4. Ito po yung aking paliwanag po, doon sa madalas na pagsang-ayon ng mga mananampalataya sa daigdig. Kung minsan namamalayan, kung minsan ang hindi namamalayan, ito'y unti-unting kikitil sa pagkamasiglang mananampalataya sa Panginoon. And let's start in verse 9, chapter 4. But now, after that you have known God, eto na, ang ganda na itong Tagalog ko. Thank you, sa nagbigay ng Tagalog, magagamit ko na ito. Chapter 4. Chapter 4. Sige po, sundan na po ninyo ako. Sa mga walang Bible at walang planong magka-Bible, babasahin ko na po ito sa inyo. Verse 9. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin ay nakikilala na kayo ng Diyos. Bakit muling, nakikilala na kayo ng Diyos, nakikilala na rin ninyo ang Diyos, bakit muling nagbabalik kayo? Nasa takbuhin na sila, lumalakad na sila sa pagbabalik. Bakit muling nagbabalik kayo doon sa maghina, weak, at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyo magbalik sa pagkaalipin? Pagkaalipin ang pinaka dulo noon, doon sa mga pasimurang aral. Maganda yung pasimurang aral na ito. Let me read. Weak and beggarly elements. Bakit nyo dinidesire again to be in bondage? Pasukin natin yung, tuloy ko na, verse 10. Ano ba itong pinapasok ng mga mananampalatayang ito na nagbabalik sila? Ipinagningilin ninyo ang mga araw. Anong verse tayo? Verse 10. Delikado ito. You observe days. You observe months and times. And you observe years. Ano yun, Pastor? Tumatama ka na sa amin? Yes. Dahil iniwan na nila ito, pero bumabalik sila. May mga araw na kanilang ipinagningilin, araw ng mga patay. Kaya pagka-araw ng mga patay, nandun din tayo. Bakit? May araw ba ng mga patay? Sa atin dito sa daigdig, dahil katuruan ito ng daigdig. At sa araw ng mga patay, nandun din tayo. Nagluluto ka ng dendelo.
Dahil ang alam mo, ni inang mo, bumaba, ay umuli, manipod ijay. Panagkarada, pumuli, ramanan na ta, dendenet mo nga nakamamnaw. Di ba? Yung mga selebrasyon nyo na yan, meron akong pangabasa nyo, mga taga-Galatians. O meron tayong mga Mother's Day. Mamaya, ano ito? Dati kayo ito pa. O Happy Mother's Day! Gawayan ng daigdig, tapos papasok mo dito, maging doctrine mo na yan. Pagdating ng araw niya, paghingilin mo na yan. Happy Father's Day. Mga ilang buwan lang, dati Apong's Day ditan. Ikanda kayo makita al-al daw Uncle Day ko na yung matata. Ano ta Uncle da mo? Kung meron ngayon, dumadami pa ngayon yung mga days na yan na ating mga celebrations. Ano ay pinagingilin. Meron na doon, nagsimula na doon. Pero ngayon pinasisimula at ang dami na ngayon. Hindi ako magtataka na muling dadagdagan pa ang mga days na yan na kanilang ipagngingilin. Ang mga Kristiyano doon sa Galatians. Ipinagngingilin ninyo ang mga araw at ang mga buwan. Ano ba yung mga buwan na ipinagngingilin natin, nagawa ng daigdig? Yan ang mga beggarly doctrines of the world. Ano pa? Yung months. Valentine's Day. Hindi na nga Valentine's Day, Valentine's. How many times? Di ba? Pati church, pinapasok yan. Kaya sa iba't ibang church, hindi ako hihingi ng patawad. May selebrasyon at ang mga Christian, gumagawa sila ng mga programs sa loob ng church. Dapat? Marami, hindi na ako makapagbangkit. Christmas Day? No one knows the date of Jesus. The birth date of Jesus, no one knows. Ginawa yan ng Catholic ang araw na yan. At almost naman, ang mga Catholics talaga ang nagsiselebrate niyan. Araw ng Pasko, di ba? Ang hindi mo alam, namatay si Jesus sa araw ng Pasko. See that? Araw ng Pasko is Abril dito sa Bible. Namatay si Jesus sa araw ng Abril. At yun ay araw ng Pasko. Yan ang piyestang Pasko ng mga Hudyo. How far? Gaano kalayo ito? May nagtanong, masama ba, Pastor? Ang masama ay ang sabihin mo na si Jesus ay pinanganak sa araw ng Pasko. Namatay si Jesus sa araw ng Pasko. Kung sasabihin man natin ipinanganak si Jesus sa araw ng Pasko, uncertain. Hindi pa rin po matibay. Pero ang malinaw na namatay si Jesus, Abril ito namatay. Abril 14 namatay. May araw yan. May date yan. 14 siya. Dahil ang kordero na kanilang sineselebrate sa piyastang yaan ay 14, dapat makatay ito. Tama-tama. Namatay si Jesus Friday. May araw pa, Friday pa. Ipinagingilin ninyo ang mga araw at ang mga buwan at ang mga panahon. May panahon ng sunggo. Di ba? May panahon ng yung mga cancers. Si kamat ngayon, yung mga no kansera, kanya ka mga ngayon. Unada ka rin, almuranas mat ka no, unana. Di ba tinatanong kung ano yung signs niya sa mga buwan? Katulad, ano yan? Yung mga signs na yan. O zodiac signs. Katulad ko, cancers. Gano'n. Ikaw, almuranas ako mo na. Hindi naiintindihan ng mga signs ng mga buwan na yan. Hindi totoo ito. May mga signs nakalagay dyan, yung mga kambing, yung mga Year of the Dog. Wala yan. Pero sa mga panahon na yan ay nauuna na, yan ang mga celebration na ginagawa na rin ng mga Gentiles, Christians. At hanggang ngayon pinasok ang church natin. Kaya magalit man kayo sa akin,
sasabihin ko yung sinasabi ni Pablo, na hanggat maaari, tiyakin natin ang ating selebrasyon. Kung ito ang selebrasyon na ito, ay ikalalayo natin sa pananampalataya. Dahil sabi ni Pablo, may takot na ako sa inyo. Kaya sumulit din siya, and ako'y na, sabi, ipinagngingili ninyo ang mga araw, at ang mga buwan, at ang mga panahon, at ang mga taon. Bakit, Pastor, mali ba ang magpasalamat sa bagong taon? Bakit sinasabi ko ba? Oh. Hindi. Ang pasalamatan mo, ang isang taon sa buhay mo, ay oo. Ngunit ang mga ginagawa ng ilan, no awan na tayo nga, nagbukal dila misaan na. Kaya nga prutas. Haan ka no napintas ti tulid ti panagbiag. Sige, mapadalisan ka lang kung matatulid na ta panagbiag mo. O kaya puro bilog, tapos puro yelo, ganon. Pero pagka-green naman, ay medyo mabagal ang pag-usad ng buhay. You see that? Sumulat siya doon sa may Colossus. Sa Colossus, binanggit din dito, ito mas matalas na naman. Kahit ang mga taga-Colossus din, ganyan din. O sa chapter 2, babasahin ko po sa inyo Verse 4. Chapter 2. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman ng pananalitang kaakit-akit. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga salitang kaakit-akit. Ano ba yung sinabi niya? Verse 3, si Jesus, nakatago lahat ang kayamanan. Ay yung kayamanan, karunungan ng kayamanan. Na kay Jesus kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman. Sa mga pananalitang kaakit-akit, madaya ka doon sa napaka-marikit niyang magsalita. Sapagkat bagamat sa laman ako'y wala sa harap ninyo, ngayon ba'y nasa inyo ako sa Espiritu. Verse 8. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng filosofiya, philosophy sa English. Bihagin kayo sa karunungan, philosophy, philo, love. At walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. Meron tayong salit-saling sabi ng mga tao eh. At dadalhin ka doon. At ang gagawin niya ay sa karunungan niya, gagamitin niya ito. Salit-saling sabi. Oh. Titao nga sa dot, o ragtudo ti balitok, kaan nga makapidot. So kung ako, iso mo lang agpidpidot dato, kung ako. Marami. Pagka tumakbo ka ng matulin, siyempre, hindi ka mabagal. Di ba may kasabi, ay, sabalin sa. Yan din yan. Kapag umanibra, ilor din. Ang pwede manon? Salit-sabi ng mga tao. Alam niyo yung mga salit-saling sabi ng mga tao, ganito yan. Dapat hangkay masaktanaan, dapat masaktan kayo. Minana natin, doon sa pinagmamalaki nating relihiyon, na ayaw natin na ang relihiyon na yan ay, di kantsa-kantsawam, ano tawag doon? Hamoy uyawag, gano'n. Ang Roman Catholic, yan ang nagpamana sa atin, yung mga salit-saling sabi na yan. Oo. Among gami ako, ha? Tadata tinakaibangunan tayo. Sige, hanggang bumangon itan. Agad dakatan. Kapag bumangon ka gamin. Sige, dagdaginap ka ta. Ay mga salit-saling sabi na ito. Ano? Mamati kayo nga itibakutan ka. Adaman sumali na eh. Kat nasapang ang mga anan. Lo? Totoo ba na ang mga matatanda ay maaga ng, ano mga oras na? 3 lo. Hindi. Matanda na ako, oh. Hindi pa ako kumakain.
Sabi ko, huwag niyong isalin ang mga salit-saling sabi ng mga tatanda sa mga bata dahil dadalhin niya ito. Nagpapanagawid akbot Mindanao, manunga bulan ak Mindanao, duwa aligusgus ko. O di ba, kung natin na ginaganak tayo, ang kamabaling bangka-bangka, no, duwa aligusgus mo, os dyan. Di ba? Yung, oo, sa akong likod, duwa pa dito yan eh. Oo. At ano pa yung aligusgus tinuang? Naggado, naglaing maglangoy. O, di ba? Sa kakikimatan ko nada. No, aligusgus mo, kikimatan ka. Dito pa'y makimat datang anuang nagado aligusgus na. Ikatin nyo dagitan. Dapat lang masaktan kayo. Haang nga pudno iti Roman Catholic. Agruk-rukbab data ti Judjusan kay parparit iti Diyos. No makita yu di paltiing, amin yung agruk-rukbab ti Judjusan, kargain nanto da di baybay nga apoy. Iso na datugot-tugot mo, ibatim dito yan. Amo iyawi din. Ta katungtungot man data. Salit-sali ng mga tao ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan. Ito'y aral ng sanlibutan. At di ayon kay Kristo. Kaya sinasabi ko yung hindi ka maging masigla sa espiritual, nangyayari doon sa mga pagsang-ayon mo sa daigdig na hindi mo namamalayan. At kung minsan namamalayan mo, pero nandun yung pagsang-ayon natin. Hindi kay Kristo yan. Babasahin ko po ulit. Verse 16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Pagkain ito, let me read it in English para buhay siya. Anong verse po tayo? 16. And 16 ba tayo? Oh, okay. 16. Tama. Let no man therefore judge you in meat. Kung ano man yung mga kinakain mo, okay lang yan yung kinakain mo. Huwag lang yung inilagay doon sa Diyos-Diyosan ha. Huwag. Pagkatapos nito, sa verse 16, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of holiday. May holiday tayo. Ang dami ano? Holiday. Huwag. Huwag, sabi ni Pablo, yung mga holidays. Sino dagiti holidays tayo, dagiti ay heroes tayo. Ngayon tunong ka, di malmal sa buwagan da kapita. Kanya di dyan? San Juan. Oh, yung mga holidays natin. Sumali tayo mo, apan tayo magsado, apan tayo kalsada, aya. Oh, agsabuwag ka dyan. And, let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of holiday, and of a new moon. At dati agsil-celebrate, basta no dakil di bulanan, basta yung malaki na, yung malaki na pagkatapos, doon sa bagong-bago, may malaking moon, yung talagang bukas na bukas yung mata, isi-celebrate yan. At isi-celebrate pagkabago. Ulit. And of the new moon, or of the Sabbath's day. Ang Sabadista, sana marinig ito ng mga Sabadista, Seventh-day Adventist, wala nang dapat pang ipagmalaki sa mga Seventh-day Adventist. Dahil tinutulig sana ito ni Pablo na huwag na nilang obserbahan pa ang mga Sabbats. Amen? Ang kanilang itunuturo, ang mga Sabbats o Seventh-day Adventist, ang Sabado, ang araw na itinalaga ng Diyos para magtitipon ng kanyang mga banal. Noon yun. Pero binago yung batas. Ano pa? Binago ng batas. Sinabi nga ni Pablo sa Hebrew chapter 10, 1 and 2. Binago na ang batas. Kaya hindi na pwedeng obserbahan mo pa ang mga sabats. Tadi agsasabat amin nga panagkamalim kina Apo Diyos.
Bakit hindi na kailangan ang mga new moons at ang mga Sabbath days? Eto sa verse 14. Blotting out the handwritings of ordinances was against us. Laban kasi sa atin yan. At ito ay niwalang kabuluhan na ng Panginoong Yesus. Blotting out of the handwritings of ordinances that was against us, which was contrary to us. Sa mga Hintil, kontra sa atin ang mga batas na ito. Sa mga Hudyo lang yan noon. At pagka in-apply sa mga Hintil noon, kontra na ito dahil bagong tipan na. At sa atin ngayon man, inabot tayo nung bagong tipan na ito. And blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us. And bakit? And took it. Kinuha na niya ito. And took it out of the way. Wala na dyan sa ating landas niyan. Hindi na ito yung daraanan natin. Inalis na ng Panginoon doon sa daan natin yan. And it took it out of the way, nailing it to His cross. Doon sa cross nagtapos yung mga sabat-sabats na ito. Yung mga pagkain na pinagbabawal noon sa Old Testament, tinapos ng Panginoong Jesus ito. Kaya ingat po, no? Kaya ingatan lang po natin yung mga selebrasyon na ating ipinagbubunyi. Hindi ko baka matatalakay lahat. Dahil tapos na po ako. Yung gumagawa tayo ng mga bagay na mabubuti na hindi naman sa kapurihan ng Diyos, kundi kapurihan natin, unti-unti tayong pinapatay. Yung kasiglahan natin, inaalis. Ang gawin natin para ma-revive tayo, dahil gusto ito ng mga awit ng revival, ay yung mapagpakumbaba tayo. Sinasabi nga ng mga awit, apayan na kami kadi apo nga biyagan manan. Alam niya na ang revival ay galing sa Diyos, hindi ito manggagaling sa Kanya. Dahil ang sinasabi ng Diyos, sama ito. Sa Isaiah 57:15, bubuhayin ko ang espiritong ito pagka mapagpakumbaba siya. I will revive the spirit of the lowly one. Ang nire-revive ng Diyos ay ang mapagpakumbabang mga tao. Babalik ang kanilang mga sigla. Muling tatanggapin ng Diyos ang mga mabubuti nilang mga gawa. Dahil pagka hindi naman tayo talagang masiglang tao at nakakagawa tayo ng mabubuting bagay, hindi pa rin ito kasiglang-siglang tignan, pakiramdam ng Diyos sa atin. Sinasabi niya doon sa 57:15, nire-revive ko, binubuhay ko ang taong mapagpakumbaba. Ngayon no lastog tayo taamin ti agado awanan, awan ti mapasamak, wala. Tapos na po tayo. Babasahin ko po ito, no? Para makita nyo yung katotohanan na sinasabi ng Diyos dito sa 57:15 ng awit. For saith the law of the high and the lofty one that is inhabited eternity. Nandun ang Diyos, whose name is holy. I dwell in the high and the holy place, with Him also that is a contrite and a humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite heart, or one. Pagka makumbaba tayo, hindi malayo yung hinihiling natin na gusto nating pagsilbihan ang Diyos. Tanggapin natin na may panahon na ayaw nating pagsilbihan ng Diyos. Ngunit ang maganda rito, kilalanin natin, kailangan natin ng Diyos sa ating mga paglilingkod. Pasisiglahin tayo ng Diyos. Sabi ng awit, revive us, Lord. Amen? Kaya yan sana yung nasain natin. Ang Light of Truth Ministry, nasain natin. Ang palagi ang masigla tayo. Hingin natin ito sa Diyos. Not only for yourself, but for others. Sa buong angkan ng Light of Truth Ministry, sa ibang churches, ito. Let us pray. Sasambahin ka namin, O Diyos, habang kami po ay nabubuhay. Dahil Ikaw po ang nagbibigay po sa amin ng kasiglahan. Alam mo po ang aming puso, gusto ka naming sambahin.
gusto ka naming pagsilbihan. Ngunit alam mo, hindi po sapat ang aming mga taon. Hindi po sapat ang aming mga karunungan, ang aming lakas. Ang kasapatan po namin ay ikaw. Ikaw, Panginoon. Hindi mo ba kami muling buhayin at makapagsilbi po kami sa iyo, O Diyos, ng buong lakas, buong puso at buong kaisipan? Nawa, O Diyos, ay dumating ang nais ng aming puso na muli buhayin mo po kami sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.